I agree with Sir Vergel na mas organized at mas merong specialized training ang traditional media. But how do you explain the fact na maraming social media political vloggers ang mas sumisikat ngayon kaysa sa mga traditional reporters or traditional commentators? Ito ba'y nagpapakita lamang na merong pagkukulang sa traditional media? Maaring may pagkukulang. Maaring ding yan dahilan sa kultura. Anong klaseng kultura meron tayo? Meron tayo ang kultura ng butante ngayon. No? Yung mga partisans, either fanatical or cultish. Pagka yan binigyan mo ng balita na suiting yung kanyang persuasion, tatanggapin yan. Kasi nga fanatical at cultish eh. Pero hindi nag-iisip. Ganun nangyari. Sabihin, indoctrination. Maaari po. Siguro ang gusto kong masabi dito ay nagkakataon na sa social media kasi wala po tayong mga yung tinatawag na time limit o yung mga space limitations ng mga newspaper na I'm sorry, kinakailangan ganito lang kahaba ang article. So, maraming nangyayari na may mga talagang tunay na bihasa, dalubhasa, talagang eksperto sa kanilang fields na nakakapagpahayag ng kanilang mga kaalaman sa social media, kaya sila napapakinggan. Katulad ni SAS, for example, SAS Rogando Sasot, when it comes to international studies and relations. So, ganun po. May mga ganung klaseng mga eksperto na bibigyan sila ng more chance na makapagsalita doon. Thank you. Sagutin ko lamang po yung sinabi ni Sec Martin na bakit mas marami ang umaano sa social media. Nakakalungkot lang na nanggaling kay Sen na parang sinasabi ang mga Pilipino tanga. Pero sa akin, sa tingin ko lamang po, kaya na ang mga Pilipino ay mas nagaano sa social media, kasi po, mas nakaka-relate sila. At the same time, they can say kung ano yung nararamdaman nila doon sa specific topic. Unlike sa mainstream media, hindi naman sila pakikinggan. Kasi syempre, isang organisado sila, opisina, hindi katulad sa social media, mas personal.